Bumalik sa nakaraan ang ex-wife ko, sa panahon natin sa unibersidad, para simulan ang kanyang husband training plan. Naglagay pa siya ng maganda at pinaghirapang make-up, umaasang mag-iwan ng magandang impression sa akin. Pero sa pagkakataong ito, ang tanging gusto ko lang ay makatakas sa mga kamay niya. Hiwalay na kami, pero sa tuwing sinusubukan kong makipag-date sinisira ito ng ex-wife kong si Su Ching, at ngayon ay inaway pa niya ang bago kong girlfriend sa mismong harapan ko. Nang maging magulo na ang sitwasyon, sinubukan ko silang paghiwalayin. Pero hindi inaasahang nawalan ng balanse si Su King at natumba sa gitna ng kalsada. Nang makita ko ang isang malaking truck na mabilis na paparating sa kanya, hindi ako nag-atubili at itinulak ko sa gilid ang girlfriend ko. Iniisip, malaki talaga ang utang ko sa iyo sa buhay na ito. Nang imulat ko ulit ang aking mga mata, natagpuan ko ang sarili ko sa isang tren na malapit nang dumating sa Jingling. Sakto noon, isang malinaw na boses ang narinig. Hoy, Pogi, pwede mo ba akong tulungang kunin ang bagahe mula sa itaas? Tiningnan kong mabuti at napagtanto kong ito pala ang kaklase ko sa kolehiyo, si Zheng Yinyin. Bakit mukha siyang ang bata? Hindi. Ang suot niya ay eksakto sa isinuot niya noong freshman year. Sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana ng tren, sa wakas ay napagtanto kong bumalik pala ako sa edad na 19 Sa sandaling iyon, ngumuso si Zheng Yinyin at nagtanong, tapos ka na bang tumitig? Mabilis akong humingi ng paumanhin. Sorry, medyo nawala ako sa sarili. Habang dahan-dahang humihinto ang tren, nawalan ng balanse si Zheng Yinyin at bumagsak diretso sa aking mga braso. Agad siyang sumigaw at itinulak ako palayo, bakas ang hiya sa buong mukha niya. Habang inaabot ko ang kanyang bagahe, matapos itong makuha, galit niya akong binalaan, kapag sinabi mo sa iba ang nangyari, patay ka sa akin. Habang pinagmamasdan ang kanyang pamilyar na likod, kamukhang-kamukha niya ang matapang na babaeng naaalala ko. Di nagtagal, nakarating ako sa Jinglang University. Noong 15 lumako, ako, si Zhou Yuan, ay puno ng ambisyon, nangangarap ng malalaking tagumpay, pero hindi naging pabor sa akin ang tadhana. Dahil binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon, gagawa ako ng malalaking bagay sa buhay na ito. Isang boses ang biglang narinig, estudyante, magpaparehistro ka ba? Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, hindi ko mapigilang lumingon at nakita kong si Senior Chen Wan pala, isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Samantala, biglang nagising si Su Chin sa kanyang kama, tinititigan ang kanyang kasalukuyang itsura, hindi makapaniwala, ngunit totoo nang nabuhay siyang muli. Sa panig ko, masigasig pa ring nagpapakilala si Senior Chen Wan. Estudyante, ako si Chen Wan. Pwede mo akong tawaging Senior Chen. Pwede kitang ilibot o tulungan sa iyong bagahe, pero ang buong atensyon ko ay nakatuon sa maliit na nunal sa kanyang balagat. Naalala ko na sa dati kong buhay, dahil sa nunal na iyon kaya kusang loob akong nag-apply para sa 3 campus card, at sa pagkakataong ito, direkta kong inagaw ang mga flyer mula sa kanyang kamay. Nagkataon naman, Senior, taga rito lang ako. Ang paraan mo ng pagbebenta ay masyadong luma na. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang mga flyer? Tutulungan kitang ibenta ang mga iyan at sa iyo na ang komisyon. Ano sa tingin mo? Nang marinig na may ganoong kagandang alok, agad na isiniksik ni Chen Wan ang lahat ng natitirang flyer sa aking mga kamay. Dahil napaka-cooperative mo, pagbutihin mo. Babantayan ko ang resulta mo mamaya. Di nagtagal, madali kong nahanap ang dati kong dorm room. Pagpasok ko, tuwang-tuwa akong hinawakan ni Chang Hao. Sa wakas, hinihintay na kita. Kumpleto na ang dorm natin ngayon. Nag-imbita pa nga ako ng ilang napakagandang babae para maglaro ng poker. Gusto mong sumali? Nang marinig iyon, gumawa ako ng dahilan para tanggihan ang kanyang alok dahil sa dati kong buhay, doon ko mismo sa laro ng poker na iyon nakilala ang ex-wife kong si Su Ching. Pero ngayon, may mas mahalaga akong iniisip, ang kumita ng pera. Nagbago ang eksena at naging isa akong mabait na senior, palaging nakukuha ang puso ng mga freshman na babae. Dahil sa aking masayahin at gwapong itsura, natural lang na madaling makabenta. Maraming babae pa nga ang gustong i-add ang QQ ko para sa mga susunod na mangyayari. At syempre, hindi ako tatanggi. Sakto noon, isang mag-ina ang lumapit sa amin at nagtanong kung papunta kami sa dorm building 9. Nang makita ko kung sino sila, natigilan ako. Isa na namang kakilala. Naisip ng ina ni Shen na maganda ng deal ang campus card at binalak na kumuha ng isa para sa kanyang anak.
Nang makita ito, magiliw akong tumulong sa pagbuhat ng bagahe at sinabing maaari niya akong kontakin kung may kailangan sila sa eskwelahan. Nang marinig iyon, agad na idinagdag ng ina ni Shen Yu ang kontak ko at hiniling na alagaan kung mabuti ang kanyang anak. Pagdating namin sa baba, natural kong sinabi ang kanyang dorm room number 503. Tama, tutulungan kitang iakyat yan. Nang marinig iyon, nagtatakang tumingin si Shen Yu. Paano mo nalaman na sa 600 tran ako titira? Nagmadali akong magpaliwanag. Narinig ko lang sa usapan niyo kanina. Samantala, naisip ko, ang daldal ng bibig ko, lahat dahil sa sobrang dalas kong bisitahin ang dorm nila sa dati kong buhay. Tapos napagtanto kong masyadong mabagal ang pagbebenta ng card ng paisa-isa. Sa ganitong paraan, aabutin ako ng habang buhay bago kumita. Kailangan ko ng bagong paraan para makuha ang una kong malaking kita. Kaya may naisip akong ideya. Isinulat ko ang phone number ko direkta sa mga flyer. Naging instant ang epekto. Pagkatapos, isang malinis tingnang babae ang lumapit. Zhou Yuan. Narinig ko na kumikita ka ng 20 yuan na komisyon sa bawat tao. Totoo ba iyon? Tumingala ako at napagtanto kung siya pala ang magiging pinakamagandang diplomat sa hinaharap, si Li Ziqi. Dahil gustong mag-iwan ng magandang impresyon, ngumiti ako at ginawang mas maganda ang alok. Normal, 20 bawat tao. Pwede ka ring mag-recruit ng mga downline at kumuha ng porsyento mula sa benta nila. Pero kung makakapagdala ka sa akin ng 30 katao ngayon, gagawin kitang general agent para sa buong campus ninyo at magiging 30 na bawat tao. Agad na nagningning na parang ginto ang kanyang mga mata. Sige, ipapadala ko sa iyo ang listahan sa QQ mamaya. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Suching ang numero ng teleponong nakatatak sa kanyang isipan pero sinasabi lang na hindi nag-exist ang numero. Nagtanong ang kanyang roommate na si Zheng Yinyin, nag-imbita ako ng ilang kaibigan para maglaro ng baraha sa cafeteria. Gusto mong sumama? Pumayag si Suching nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng salamin at maingat na nag-makeup. Ang kakaibang reaksyong ito ay agad na nagdulot ng hinala kay Zheng Yinyin. Ang weird ng itsura mo. Makikipagkita ka ba sa boyfriend mo o ano? Namula si Suching, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko pa siya boyfriend. Pero sa puso niya, inisip niya, pero siya ang magiging asawa ko sa hinaharap. Pagkaupo nila sa cafeteria, dalawang lalaki ang lumapit para pormahan sila. Inakala ni Suching na si Zhou Yuan iyon kaya agad siyang tumayo para batiin ito. Pero matapos makita kung sino sila, agad na lumungkot ang kanyang mukha. Bakit kayong dalawa? Nasaan si Zhou Yuan? Sumagot si Chang Hao. Sabi niya may gagawin daw siya at hindi makakapunta. Sa isip-isip, lintik, anong klaseng swerte meron si Zhou Yuan? Wala nga siya rito pero iniisip pa rin siya ng babae niya. Nang marinig ito, medyo nataranta si Suking. Paano nangyari to? Ito na ba ang butterfly effect na sanhi ng kanyang muling pagsilang? Napahagikgik si Zheng Yinyin. Nag-aalala ka sa boyfriend natin. Huwag kang mag-alala, Ching. Baka may kailangan lang talaga siyang gawin. Sa sandaling ito, sobrang lungkot ni Sueching habang nag-iisip. Tinawagan ko siya kanina, pero sabi wala raw ganoong numero. May malibang nangyayari sa buhay na to. Para maisagawa ng maayos ang kanyang husband training plan, naglagay pa siya ng magandang make-up para mag-iwan ng magandang impression sa akin. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko lang makatakas sa kanya kaya gumawa ako ng dahilan para hindi sumama sa laro ng baraha. Kahit na sa huli ay nakipaglaro pa rin ako kina Chong Hao at sa iba pa. Pero wala talagang ganang maglaro si Suching, kaya mabilis natapos ang laro. Lumipat ang eksena sa opisina ng Danshin. Pagpasok ko, nagtanong ako, nandito ba ang manager ninyo? May appointment ako para pag-usapan ang agency cooperation. Sinundan ko ang direksyon ng babae at dumiretso ako sa opisina ng general manager. Nakita ng manager kung gaano ako kabata at inakalang nagbibiro lang ako tungkol sa pagiging ahente. Inabot ko ang aking notebook. Manager, ito pa lang ang paunang listahan, 58 dorms, 20 freshman na kumpirmadong interesado, sakop ang 3 kolehiyo. Tiningnan niya ang listahan at tumango, kahanga-hangang dami. Ilang araw pa lang mula nang magsimula ang klase at mayroon ka ng mahigit 30 na ahente. Nakausap mo na ba ang opisina ng Denshin sa main campus? Magkano ang rebate na inalok nila? Ngumiti ako. Para sa 150 yuan plan, ang pinakamalaki nilang bigay ay 70%, pero gusto ko ng 80. Pagkarinig nito, napatalon ang manager. Ang lakas ng loob.
Sige, pwede na ang 80%. Tapos dinagdag ko, hindi ko kailangan ng malaking komisyon kaya gusto ko ang pinakamataas na karapatan bilang campus general agent sa lugar na ito. Bukod pa riyan, gusto ko ng 60% na parte at 30% na prepaid cards at materyales. Natawa ang manager ng mapaglaro. So sinusubukan mong kunin ang lahat. Alam mo ba kung magkano ang puhunan ko? Pero inaasahan ko na ang reaksyon niya. Sa totoo lang, negosyo ito ng pamilya ko at ang ginintuang panahon para sa mga freshman ay kalahating buwan lang tumatagal. Matutulungan kitang makuha ang 40% ng merkado sa University Town at matanggal ang hindi bababa sa dalawa sa mga kakumpetensya mo. Magkakaroon ka ng katatagan. Ako, makakakuha ng komisyon. Panalo tayong pareho. Nang marinig ito, pumitik ang manager, ambisyoso sa murang edad. Oras at lugar, ikaw na ang magdesisyon. Ide-deliver ko ang mga gamit sa tamang oras. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Sige, ate. Isa pa pala, mayroon ba kayong mga Apple contract phone sa tindahan ninyo? Paglabas sa opisina ng Dean Shin, hindi ko maiwasang mamangha sa aking swerte. Parehong lugar, ibang counter, pero nakuha ko ang eksaktong parehong numero ng telepono tulad ng sa dati kong buhay. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Isang boses ang nagsabi, Joe Yuan, dapat kang magsulat ng mga nobela. Siguradong sisikat ang mga nobela mo. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad kong binaba ang tawag. Lintik, Su Ching. Sa kabilang linya, pinakinggan ni Su King ang busy tone. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Bakit niya binaba? Hindi pa ako tapos magsalita. Bigla, napagtanto niya na ang kasalukuyang Joe Yuan ay 19 pa lang at hindi pa siya kilala. Samantala, tinitigan ko ang aking telepono na may walang magawang galit. Lintik, langit, huwag mo naman akong ganituhin. Talaga bang may buy one get one free ang rebirth ticket? Matapos kumalma, nagpasya ako na hindi ko dapat hahayaang malaman ni Suki na isa rin akong reborn person kung hindi paano ako makikipag-flirt sa mga babae. Lumipat ang eksena. Naglalakad-lakad sa campus si Chang Hao at ang iba pa kasama si Sukin. Nang malaman ni Sukchi na magkakaroon ng class meeting sa hapon na iyon, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagpumilit siyang ihatid sila pabalik sa dorm. Naisip ni Zhang Yinyan, hahanapin niya ba si Zhou Yuan? At si Chang Hao ay sobrang nagseselos kay Lao Zhou. Anong ginawa ng lalaking yun para makuha to? Kung sana ganito rin ako itrato ni Yinyan. Nang makitang interesado ang kaibigan niya kay Chang Hao, bumulong si Su Qing. Yin, may gusto ba sa iyo si Chang Hao? Pero sabi ni Zhang Yinyin, mas gusto niya ang mga mas mature na lalaki. Hindi nagtagal, nakita ako ni Su Qing. Ang kanyang halatang pagtingin, kahit sino ay makikitang may gusto siya sa akin. Nagulat din si Zhang Yinyin. Kaya pala ang lalaking nakilala niya sa tren ay si Zhou Yuan. Sinadya kong magpanggap na hindi siya kilala. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Pero sa puso ko, naisip ko, talagang maganda si Su Qing noong bata pa siya. Hindi nakapagtataka na nahulog ako ng todo sa nakaraang buhay. Mahinang ngumiti si Su Qing at nagpakilala. Pareho tayong galing sa Shuwai, isang number 1 high school. Nakalimutan mo na ba? Habang pinapanood ang kanilang reaksyon, naramdaman ni Zhong Yinyin na hindi sila mukhang mag-asawang nag-aaway, kundi parang unang pagkikita. Tinanong ko siya, ganda, sinusubukan mo bang ligawan ako sa ganitong paraan? Pero hindi ito itinanggi ni Su Qing. Zhou Yuan, magkakilala tayong muli. Nang makita ang kanyang matapang at malambing na tingin, sa tingin ko kung walang rebirth, siguradong papayag ako. Pero sa buhay na ito, hinding-hindi na ako magpapalinlang sa iyo. Okay lang na magkakilala tayo, pero sasabihin ko na agad, may gusto na akong iba. Nang marinig ito, natigilan ang ngiti ni Sukhin. Tapos nagtanong siya ng may pagkadismaya, paanong may gusto ka ng iba? Natural lang na sumagot ako, nakakapagtaka ba? Yung babaeng nakita ko kanina, mahaba ang buhok, mahaba ang bestida, nakasumbrero. Sa tingin ko, napakaganda niya talaga. Nang marinig ang detalyadong paglalarawan ko sa kanya, halos gusto na akong suntukin ni Sukin habang iniisip patay ka sa akin. Sa buhay na ito at sa susunod, sa akin ka lang. Sa sandaling iyon, sumingit si Zhang Yinyin para pagaanin ang sitwasyon. Nagkita na naman tayo. Guwapo, naaalala mo pa ba ako? Kalmado kong kinuha ang phone ko para kunin ang kontak niya. Nang makita ito, may naramdamang mali si Su Qing. Paano niya nabili ang ganito kamahal na phone sa panahong ito sa nakaraang buhay? Kaya kinuha ni Su Qing ang kanyang phone at tumayo sa harap ko.
Dahil magka-alumni tayo, i-add na rin natin ang isa't isa. Nang makita kong kusa niyang inaabot ang phone niya, alam kong may gulo na namang darating. Nag-iisip ako ng paraan para tanggihan siya. Nang sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Zhongyin ng nakangiti. Huwag muna ngayon, sa susunod na lang. Sige, sa tabi namin. Tiningnan ni Chang Hao ang kanyang phone at sinabing, inanunsyo ng counselor na alas 7 ng gabi ang class meeting. Mag-e-elect tayo ng class officers. Nang marinig yun, agad kong hinila si Chang Hao papunta sa classroom. Salamat sa Diyos, niligtas ako ng class meeting. Sa sandaling iyon, puno na ang classroom. Lihim na pinag-uusapan nina Li Chong at Chong Hauer ang mga babae sa paligid nila. Sabi ni Li Chong, tingnan mo yung nasa alas 9 ko, ganda at may dating. Sumagot si Chong Hauer, anong klaseng mata meron ka? Maganda siya sa tingin mo. Gayunpaman, mukhang nasusuklam si Li Chang. Teska, gusto mo lang yung mga babaeng tulad ni Zheng Yinyin, dalawang binti na parang poste ng kuryente. Anong maganda doon? Inakbayan ni Chang Hao si Li Chang at itinuro ang kabilang panig ng silid. Tol, sasabihin ko sayo sa klase natin, tingnan mo yung babaeng katabi nung sinabi ko. Yan ang tinatawag na maganda. Nagkibit balikat si Li Chong, katamtaman lang. Masyadong payat ang mga ganyang babae. Mukha silang kulang sa nutrisyon. Sakto namang pumasok ang guro. Kamusta kayong lahat? Ako ang inyong counselor, si Yu Changjin. Makakasama ninyo ako sa susunod na 4 na taon. Bago ang military training, may gusto bang maging pansamantalang class monitor? Habang sinusubukan ko pang alalahanin kung sino ang class monitor sa dati kong buhay, isang babae ang unang tumayo. Ang pangalan ko ay Gu Yao Yao. Galing ako sa Wanan, at gusto kong tumakbo bilang female class monitor. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Jiang Chao din ang tumayo. Sabi niya, taga Jinling siya at gusto niyang tumakbo bilang male class monitor. Pero ginamit ko ang oras ng eleksyon para i-promote ang mga campus card. Pasensya na, 1 minuto lang. Ako si Zhou Yuen, ang General Agent ng CNLN University Town. Kung gusto ninyong mag-apply para sa card, tandaan nyo lang na hanapin ako. Natigilan ang counselor sa ginawa ko at pipigilan na sana ako, pero tinrato ko rin siyang customer. Teacher Yu, maganda ang plan na to para sa pag-check ng mga materyales. Gusto nyo rin po bang kumuha ng isa? Pagkatapos, maayos akong tumayo sa podium at ipinakilala, sa totoo lang, para sa isang dorm na may 4 na tao, sapat na ang isang card. Tapos, ang gastos sa internet ay 15 yuan lang kada buwan. Kung gusto ninyong maging sub-agent, pwede nyo rin akong hanapin. Ang isang card ay may 30 yuan na komisyon. Magdala kayo ng 30 tao at magiging timapo na. Pero bago yan, sana iboto nyo ako sa eleksyon ng class monitor. Kapag naging class monitor ako, bibigyan ko ang lahat ng dagdag na 50 GAN na data. Nagulat ang counselor sa kakayahan kong kontrolin ang silid at naisip kung magiging class monitor siya, magiging madali kaya ang susunod kong 4 na taon. At tulad ng inaasahan, ako ang nahalal na pansamantalang class monitor at si Guyaw ang naging deputy. Pagkatapos ng meeting, gusto rin ni Guyaw na mag-apply para sa campus card. Naguluhan ako. Di ba kumuha na si Luyu sa dorm nyo? Bakit gusto mo pa ng isa? Pero pabiro niyang sinabi na gusto niyang suportahan ang negosyo ko. Hindi na ako nagsalita pa at sa halip ay sinabi sa lahat. Kung abala kayo bukas, pwede niyong iwan muna sa akin ang ID card nyo. Ako na ang bahala sa mga application mamaya. Pagkatapos, isang babae ang lumapit ng nakangiti. Zhou Yuan. Nagdala ako ng 5 tao para mag-apply ng card. Huwag mong kalimutan ang komisyon ko. Nang makitang masayang nag-uusap, inilapag ni Guyaw ng padabog ang ID card niya sa mesa. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at sinabing, Monitor, ipinagkakatiwala ko na sayo ang lahat. Huwag mong ipapakita ito sa iba o mas mataas pa ang magiging presyo kaysa sa 50 GAN na data mo. Pero sa totoo lang, iniisip niya, ang lakas pa rin ng loob mong balewalain ako. Sa pagkakataong ito, lagot ka na. Pagkatapos naming maligo ng mga kasama ko sa kwarto, nakasalubong namin ang isang babae pabalik sa dorm. Nagpabintog siya ng pisngi at tumingin sa akin, sabi, Senior, nag-message ako sa'yo online tungkol sa campus card. Bakit hindi mo ako nireplyan? Nang marinig yun, ngumiti ako at sinabing, huwag kang tumayo diyan sa hangin baka magkasipon ka. Kung magkakasakit ka, hindi ka makakapunta bukas para kunin ang card. Dahil sa biglaan kong pag-aalala, agad na nawala lahat ng kanyang pagkadismaya. Sige po. Salamat sa pag-aalala, Senior.
Paalam. Pagkatapos nun, maraming babae sa daan ang masiglang bumati sa akin. Nakita ng tatlo kung gaano ako kasikat at inakalang mayroon akong sikretong paraan. Kaya pagbalik namin sa dorm, pinalibutan nila ako. Dahil sa kanilang hinala, wala akong pagpipilian kundi ang magsinungaling na mayroon akong kambal na kapatid na sophomore dito. Dahil sa nakakagulat na balitang ito, nanlaki ang mga mata ng tatlo. Hindi ka naman nagsisinungaling sa amin. Di ba? Kung totoo yan, Pareng Joe, hindi ka na mamomroblema sa paghahanap ng girlfriend. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Si Shichi ang tumatawag. Pagkasagot ko, sumigaw siya sa kabilang linya, Joe Yuan. Natapos ko ang quota para sa 30 tao, tinanong ko kung paano niya nagawa. Sandali siyang tumahimik tapos nagtanong kung makakakuha ba siya ng reward mula sa head office kapag nagbigay siya ng bagong sales strategy. Sumagot ako, kung gayon, pwede ba kitang ilibre ng pagkain bilang reward? Pero ginulat ako ni Shiki at nagtanong, pwede bang cash na lang ang ibigay mo sa akin? Nakita ako ni Chong Hao at Li Chong na nabasted at palihim na nagdiwang, walang magawa. Sinabi ko, kung talagang epektibo ang paraan mo, bibigyan kita ng 200, at saka lang niya ipinaliwanag ang kanyang paraan. Nag-post siya ng mga student id sa campus forum. Binibenta ang card sa halagang 140 yuan sa mga kaklase namin at 145 yuan sa mga estudyante mula sa labas na lumalapit sa kanya. Pero pakiramdam ko ay magdudulot ito ng problema. Ang pagbababa ng presyo ng 5 yuan bawat benta ay maaaring magdulot ng gulo mula sa ibang mga ahente ng campus card. Mas mabuting paalalahanan ko siya sa susunod. Pagkababa ko ng telepono, nagtipon ang mga roommate ko at nanukso, sino yung babae, kasosyo sa negosyo, bakit walang lumalapit sa atin para makipagtulungan, tinawanan ko na lang, anong masasabi ko, ang kuya nyo kasi, guwapo na, magaling pa sa negosyo, nang gabing iyon, napagtanto kung hindi pa rin ako nakakatakas sa mga kamay ni Su Qing, pumulupot siya sa braso ko, at mahinang sinabi, kapag binuli mo ako, hindi kita papakawalan sa buhay na to o sa susunod pa. Bigla akong nagising. Naisip ko, hindi ko inaasahan na mayroon palang susunod na buhay. Sa laki ng tagumpay ng negosyo ko sa campus card na yon, baka magsimula na siyang maghinala. Mukhang kailangan ko ng pagkakataon para subukan siya. Kinabukasan, maaga akong dumating sa gymnasium para kunin ang mga uniforme para sa military training. Nang makita kong nandoon din si Gu Yaoyao, direkta kong ibinigay sa kanya ang mga uniforme at sinabing kailangan kong pumunta sa gate ng eskwelahan para makipagkita sa staff mula sa business hall. Tulungan mo na lang akong ipamahagi ang mga uniforme mamaya. Hindi tumanggi si Gu Yaoyao. Sa halip, sinabi niya sa akin na kung kumita ako, dapat kong tandaan na ilibre siya ng pagkain. Nang marinig iyon, agad kong sinabi, kahit hindi ako kumita, kailangan pa rin kitang ilibre ng pagkain. Nagkataong nakita ang eksenang ito ng kanyang roommate na si Luyo. Di ba nagkasundo tayo sa dorm na ako ang manliligaw kay Joe Yuan? Inaanyayahan mo siyang kumain sa labas sa harap ko pa mismo. Pero itinaas lang ni Gu Yaoyao ang kanyang mga kamay. Hindi mo naman boyfriend si Joe Yuan. Lahat ay may karapatang manligaw sa kanya ng patas. Habang pinapanood ang dalawang nagbabangayan, naisip ni Su Qing, ano ba ang ginagawa ni Joe Yuan? Wala sa mga ito ang nangyari sa nakaraang buhay. Sa sandaling ito, biglang tinapik ni Zheng Yinyin ang kanyang likod na halos ikalabas ng kaluluwa ni Su Qing sa takot. Bakit ka tulala? Nakita mo na ba ang future boyfriend mo? Itinama ni Su Qing, malapit nang maging boyfriend ko. Nang marinig ang matatag na tono ni Su Qing, lalong nakuryos si Zheng Yinyin. Anong klaseng gayuma mayroon si Joe Yuan para mahulog ng husto ang isang kasing galing ni Su Qing? Pero ayaw nang magpaliwanag pa ni Su Qing. Sige na, ipamahagi muna natin ang mga uniforme. Sakto namang lumapit si Chang kay Zheng Yinyan. Sabi ni Zheng Yinyan, tamang-tama ang dating mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang relasyon ni na Joe Yuan at Su Qing? Pero sinabi ni Chang Hao, hindi ko gusto si Su Qing. Nang marinig ito, hindi pa nakakariyak si Su Qing, pero si Zheng Yinyan ay balisa na. Nagbibiro ka ba? Ang Su Qing namin ay parang isang girl boss sa drama, hindi siya natatalo kahit kausap ang counselor. Pero sabi ni Chang Hao, magaling din si Old Joe. Hindi lang siya naging class monitor namin, nakuha pa niya ang titulo bilang Campus Card General Agent sa University Town. Ngayon, kailangan lang natin ng 59 yuan monthly plan para magkaroon ng buong araw na broadband. Nang marinig ito, nagulat si Zheng Yinyan. Ang mura.
Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Naisip niya, narinig ko ang isang senior na nagmayabang dati kung gaano kalaki ang kinita niya sa pagbebenta ng mga campus card. Kung si Zhou Yuan ang general agent, siguradong mas malaki pa ang kinikita niya. Pero kahit na, paanong hindi niya magugustuhan si Su Qing? Pagkatapos noon, tinanong niya si Chang kung paano ipadala ang WeChat ni Zhou Yuan, sinabing gusto niya ring kumuha ng card. Nang makita ako ulit ni Chen Wan, ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang mga resulta nitong mga nakaraang araw. Nang marinig iyon, napangiti ako ng alanganin. Senior, magkano ang komisyon na binibigay nila sa iyo bawat tao? Mukhang proud na proud si Chen Wan. 30p bawat tao. Itong 20 tao ay katumbas ng 600. Malaki-laki na yan. Ganito na lang. Ay benta mo sa akin ang impormasyon ng 20 taong iyan at bibigyan kita ng 50 yuan bawat isa. Bago pa makarake si Chen Wan, may ilang babaeng naka-uniforme ng business hall ang lumitaw. Director Joe, ang hirap hanapin ng campus nyo, pero buti na lang nakarating pa rin kami sa tamang oras. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan. May 10 minuto pa bago ang nakatakdang oras ng pagproseso ng card. Kung gayon, tulungan niyo muna akong iproseso ito. Kinuha ng babaeng staff ang ID card at ngumisi. Ang ganda niya. Huwag mong sabihing girlfriend mo siya. Nagbibiro ako. Paano mangyayari yun? Hinihintay ko pa nang mag-break kayo para ako naman ang susunod. Nang marinig akong natural na nakikipag-usap sa staff ng business hall, hinila ni Chen Wan ang likod ng damit ko. Saka ko lang naalala na nakalimutan ko na siya. Sige, senior, hayaan mong magpakilala ulit ako. Ako si Zhou Yuan, ang general agent ng CNLN University Town. Kung sa akin ka magtatrabaho, siguradong mas mataas ang komisyon mo kaysa doon. Hindi nagtagal, napalibutan na ng mga tao ang lugar. Kahit 50 lang sa 30 taong binilang ni Shiki kahapon ang dumating, hindi ko ito ininda. Dahil kapag nakabuo ka na ng momentum, hindi na magiging problema ang pag-akit ng tao. Nang makitang nahihirapan na ako, lumapit pa siya para tumulong sa pagpapakilala ng serbisyo. Tama nga, hindi ako nagkamali sa pagkilatis sa kanya. Agad na nakuha ng kaguluhan dito ang atensyon ng maraming magulang ng mga freshman. Matiyaga kong ipinaliwanag sa kanila, Uncle, itong local SIM card ay hindi lang mura para sa mga tawag. Bawat buwan, makakakuha ka ng 30 GB na general data at libreng broadband. Napakadali nitong gamitin para maghanap ng mga materyales sa pag-aaral. Pagkatapos marinig ito, naramdaman ng lahat ng magulang na napakagandang deal nito. Pero nang makita ang napakahabang pila, nagtaka sila kung kailan sila matatapos. Nahulaan ko agad ang iniisip nila, Uncle, Auntie, hindi po kailangang magmadali. Nasa likod po ng flyer na ito ang mapa ng eskwelahan. Maaari niyo munang ihatid ang anak niyo sa dorm at bumalik na lang mamaya. Mas lalo silang natuwa sa mga sinabi ko. Parehong napaisip sina Li Siqi at Chen Wan. Ang isa'y iniisip ang pagkakataong kumita ng pera at ang isa naman ay kung gaano kalaking komisyon ang maidudulot ng kanyang 20 katao. Hindi nagtagal, ginaya ni Li Siqi ang paraan ko ng pagpapaliwanag sa isang tiyahin, pero hindi gaanong interesado ang magulang at iwinagayway lang ang kamay bago umalis. Nang makita ito, nagmadali akong lumapit para i-comfort siya. Karaniwan lang ang ganitong bagay, huwag kang panghinaan ng loob. Si Chen Wan naman, tinawagan niya ang kanyang mga kliyente at sinabing susunod na siya sa akin mula ngayon. Malapit na magtanghali, bumili ako ng pagkain at tubig para makapagpahinga ang lahat ng salitan. Naisip ko sa sarili ko na sa wakas ay dumating na sa akin ang napakalaking swerteng ito. Sa sandaling iyon, dumating si Chang Hao kasama sina Zheng Yinyin at Su Qing. Old Joe, sigurado malaki na ang kinita mo kaninang umaga. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Bakit kailangan pang sumama ni Su Qing? Unang nagsalita si Zheng Yinyin. Zhou Yuan, in-add kita sa WeChat. Bakit hindi mo inaprobahan? Nakamot ko ang ulo ko at sinabing masyado akong abala buong umaga para tingnan ang phone ko. Hindi inaasahan. Direkta niyang kinuha ito, idinagdag ang sarili niya, at nagtanong, gumagamit ka ng iPhone 5S? Ito ang pinakabagong modelo. Magkano bili mo? Mabilis kong ipinaliwanag na regalo ito mula sa business hall. Nang marinig iyon, biglang nagliwanag ang mukha ni Zheng Yinyin. Namimigay ng mga iPhone ang business hall. Naghahanap ba sila ng empleyado? Puwede ba akong sumali? Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Su Qing. Zhou Yuan, paano ka biglang naging general agent? Hindi ka naman ganito dati.
Nang marinig iyon, hindi ko siya binigyan ng magandang mukha. Bakit hindi ako pwedeng maging general agent? Classmate Su, tila binibigyan mo ako ng espesyal na atensyon. Sa kabila ng agresibong tono ko, hindi man lang umatras si Su Qing. Tinitigan niya ako ng diretso at nagtanong, tagamundong ito ka ba talaga? Bago pa ako makasagot, humagalpak ng tawa si Zheng Yinyin. Su Qing, ang nakakatawa mo. Kung hindi siya tagamundong ito, taga saang mundo siya? Sa totoo lang, lumaktaw ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan na ganito katalas ang hinala niya. Sa kabutihang palad, dumating si Shen Yu noon din at naputol ang usapan. Senior Joe, matagal na tayong hindi nagkita. Nang makita siya, napangiti ako ng alanganin. Pasensya na kahapon sa pagpapanggap kong senior at sa panloloko sa iyo at sa nanay mo. Wala talaga akong pagpipilian. Sumingit si Zheng Yinyin mula sa gilid. Hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. Dahil niloko mo ang Shen Yue namin, dapat ilibre mo kami ng hapunan. Habang masaya kaming nag-uusap, lumapit sina Liu Su at Li Siqi. Mabilis ko silang ipinakilala. Ito ang best bro ko, si Liu Su. Nag-aaral siya sa engineering college sa tabi. Napunta ang tingin ni Chang Hao sa isa pang babae. Old Joe, taga-kolehiyo ba natin siya? Sumagot ako, hindi, kaklase ko siya noong high school. Tagananda siya sa tabi. Nang marinig ito, agad na idinagdag ni Liu Sue, siya ang childhood sweetheart ng bro kong si Zhou, si Li Shiqi. Nagsisimula ng maguluhan ang isip ni Su Qing. Iniisip niya na wala namang ganoong tao sa nakaraang buhay ko. Lihim ba silang nag-uusap sa lahat ng oras? Sa sandaling iyon, ilang motorsiklo ang huminto sa mismong harapan namin. Agresibong nagtanong ang babaeng may pulang buhok sa unahan. Kayo ba ang nagbebenta ng mga campus SIM card? Mula sa kanyang kilos, alam ng lahat na hindi maganda ang kanilang intensyon. Nang makitang may mga customer na lumalapit, ngumiti si Li Siqi at humakbang pasulong. 145 lang kung gusto mong kumuha ng card dito. Kung marami kayo, matutulungan ko kayong mag-apply para sa mas malaking diskwento. Hindi inaasahan, tinabig ng babaeng may pulang buhok ang flyer. Ang iba ay nagbebenta nito sa halagang 155 at kayo ay 145. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na agawin ang negosyo ng kapatid ko? Nagulat si Li Siqi, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung ayaw mo ng card, edi huwag kang kumuha. Pero hindi umatras ang babaeng may pulang buhok at hinawakan si Li Siqi sa braso. Hindi ba't ikaw ang mahilig manggulo sa merkado? Bakit takot ka na ngayon? Nag-ipon ng lakas ng loob si Li Siqi. Bitawan mo ako. Normal sa negosyo ang magbigay ng mas magandang halaga para sa parehong serbisyo. Kung ang bentahe sa presyo ay maituturing na pagnanakaw, edi magiging imposible ang lahat ng inobasyon at pag-unlad. Nainip ang babaeng may pulang buhok at malakas siyang itinulak habang nagmumura pa, mamatay ka na kasama ng natural selection mo. Sa sandaling iyon, isang matatag na braso ang sumalo kay Li Siqi bago siya matumba. Habang nakahiga sa mga braso ni Zhou Yuan, isang bahagyang pagtingin ang umusbong sa loob niya. Pagkatapos ay inilagay ko siya sa likuran ko at sinabing ako ang namamahala dito. Kung may problema sa akin sila lumapit. Maging si Zheng Yinyin ay nakita ang sandaling iyon na nakakagulat na cool. Pagkatapos ay dumating ang isa pang bugso ng mga makina ng motorsiklo. Isang malaking lalaking blonde ang pumasok sa karamihan. Mula sa babaeng may pulang buhok, nalaman namin na siya ang kanyang kapatid na nagbebenta rin ng mga campus SIM card. Tumayo ang lalaki sa harap ko at sinabing, akala ko kung sino kang magaling pero isa lang pala kayong grupo ng mga uhuging bata. Pumunta ang mga tao nyo sa teritoryo ko at nagbenta ng mga card sa mas mababang presyo. Hindi mo ba iniisip na medyo hindi iyon patas sa akin? Kalmado ko siyang tiningnan. Kung maipapakita mo sa akin ang isang patakaran na nagsasabing hindi maaaring magbenta ng mga SIM card sa Jinking College, ibabalik ko ang bawat sentimo. Kung hindi, edi lahat ay magkumpetensya ayon sa gusto nila. Nabigo kang panatilihin ang iyong mga user. Anong kinalaman yan sa amin? Sa halip, ang kapatid mo pa ang pumunta sa eskwelahan namin at ginalaw ang mga tao ko. Paano natin aayusin yan? Nang makita kung gaano ko katatag na hinarap ang gulo, uminit ang puso ni Li Siqi. Ganito pala ang pakiramdam na pinuprotektahan. Nakita ng lalaki na hindi gumagana ang argumento kaya gusto niyang gumamit ng dahas. Nagtanong ako ng may pagtataka, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa paggamit ng salita? At ano naman ang ibig mong sabihin sa paggamit ng kamao? Nang makitang hindi ako natinag, naghamon siya ngayong gabi, alas 8, sa barbecue stall sa Schwefra Road,
tapos umalis na siya kasama ang mga tao niya. Pagkaalis nila, humingi ng tawad si Lishiki, pero siniguro ko sa kanya, ayos lang. Wala namang hatian ng teritoryo. Naiinggit lang sila. Hindi mo kasalanan. Sinulyapan ni Zheng Yinyin ang malungkot na si Su Qing at nanukso, mabait at responsable. Hindi magiging madaling makuha ang magiging boyfriend mo. Biglang napagtanto ni Su Qing na ang kalmado at maprotektang ugali niya ay katulad niya 10 taon mula ngayon. Bumulong si Chang Hao kay Zheng Yinyan. Tingnan mo ang gulo sa pag-ibig ni matandang Zhou. Dumistansya muna tayo. Sa wakas, hindi na napigilan, sumabog si Su Qing. Zhou Yuan, magpaliwanag ka. Ito ba si Lishiki, yung sinabi mong gusto mo? Nang marinig yun, tiningnan ko siya nang walang anumang pakialam. Su Qing, sa anong kapasidad mo ako kinukwestiyon? May kinalaman ba siya sa'yo? Nang makitang biglang tumaas ang tensyon, mabilis na hinila ni Zheng Yinyan si Su Qing sa isang tabi. Halika na, Qing. Huwag na tayong makialam sa negosyo ng general agent. Hindi ba't nandito tayo para kumuha ng SIM cards? Nang makitang hindi pa rin maganda ang pakikitungo ko sa kanya, nagpa siya si Su Qing. Kailangan niyang planuhin ng mabuti ang susunod niyang galaw. Pagkatapos noon, tinanong ko si Liu Su, ilang tao ang kaya mong tawagan ngayong gabi? Sabi niya, lahat ng 45 na lalaki sa klase niya ay pwedeng pumunta, at saka, may dala pa akong 30,500 yuan. Kunin mo ito at ilibre mo ang lahat mamaya. Nagpasalamat muna ako sa kanya tapos inabutan ko siya ng isang bigkis ng pera. Bro, paano ko tatanggapin ang pera mo? Kunin mo muna itong 3,000. Magdala ka ng pinakamaraming tao na kaya mo. Naantig siya hanggang sa puntong halos maiyak. Iniisip na kahit hindi kami gaanong nag-usap noong high school, mula ngayon, ako na ang magiging kuya niya. Pagkaalis ni Liu Su, tiningnan ko si Lishiki sa tabi ko. Tara na, ihahatid na kita pabalik sa campus. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang binilang ang komisyon niya ngayong araw, takot na baka malamangan niya ako. Sabi niya, Zhou Yuan, responsibilidad ko ang nangyari ngayon. Dahil hindi ko ito nahawakan ng maayos, kailangan mo pang magbayad ng dagdag. Hindi ko pwedeng hayaan na ikaw lang ang pumasan sa lahat. Nang marinig yun, agad akong tumanggi. Malinaw na naghahanap sila ng gulo. Kahit wala ka, hindi nila yun palalampasin. Nakitang malapit na siyang maiyak sa konsensya, lumapit ako at nanukso, hindi ko inaasahan na iyakin pala ang class monitor natin. Napagtantong nagiging awkward ang sitwasyon, nataranta siya. Kung ganon, ililibre na lang kita ng hapunan. Masarap talaga ang spicy hot pot ng school natin o kaya manood tayo ng sine. Nang makitang tumigil na siya sa pagsisi sa sarili, ngumiti ako at pumayag. Pero naiinitan ako nitong mga nakaraang araw, kaya pass muna ako sa spicy pot. Tungkol naman sa sine, hintayin natin ang kalagitnaan ng taglagas. Kung pareho tayong hindi uuwi, pwede nating panoorin yun bilang employee benefit. Nang marinig na pumayag ako, natuwa si Lisichi. Kung ganon, ayos na. Habang pinapanood siyang umalis na may masayang ekspresyon. Naisip ko, mabuting babae talaga si Lisichi. Ang isang tulad niya ay hindi dapat madamay sa gulo ko. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para linawin ang mga bagay-bagay. Matatag na akong hindi naniniwala sa kasal ngayon. Hindi nagtagal, dumating ako sa barbecue stall na napag-usapan namin. Isang siga na may hawak na bote ng beer ang sumigaw, ninakaw mo ang negosyo ng kapatid kong si Hao. Kung walang 20,000 ngayon, walang areglo. Binalaan ko siya na huwag itutok sa akin ang murang bote na yan. Ngumisi siya, itututok ko sa iyo ang bote kung gugustuhin ko. Anong gagawin mo? Nang makita kung gaano siya kawalang alam, bigla ko siyang sinuntok sa sikmura. Sa sandaling iyon, dumating si Liu Sue kasama ang mga tao. Sino ang maglalakas loob na galawin ang kapatid kong si Zhou? Nang makita ang isang madilim na grupo ng mga tao sa likod ko, bumangon ang takot sa puso ng siga. Mayroon silang hindi bababa sa Shitumpo. Hindi ba estudyante lang sa kolehiyo si Zhou Yuan? Bakit parang gang ito? Nang mapagtanto ang sitwasyon, agad na umatras ang lalaki. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, hindi pagkakaunawaan lang. Ang gulo ngayon ay kasalanan ng nakababata kong kapatid. Parurusahan ko muna ang sarili ko ng isang bote, nang makitang wala pa rin akong sinasabi. Mahusay niyang nilagok ang 2 pang bote. Sige, nangyari to dahil hindi pa alam ng girlfriend ko ang mga patakaran. Kakasimula niya lang sa kolehiyo at hindi pa naiintindihan ang mga bagay-bagay sa lipunan. Nagmamadaling idinagdag ng lalaki, kasalanan lahat ng kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ko ito sineryoso.
Bro, huwag na nating pag-usapan ulit to. Mula ngayon, kung gusto ng hipag ko ng campus card sa Jingling College, ikaw na ang bahala para sa kanya. Gagraduate na rin naman ako. Nang makitang umaatras na siya, sinabi ko, kung ganon, dito na natin tapusin ang usapang ito. Pagkaalis nila, humarap ako sa sarili kong mga kapatid. Ngayong gabi, sagot ko ang barbecue at beer. Kumain at uminom kayo hanggat gusto nyo. Tapos bumulong ako kay Liu Su, paano ka nakatawag ng ganito karaming tao? Paliwanag niya, nakasalubong ko ang leader ng class 2. Sinabi kong ililibre namin sila ng barbecue at dinala niya lang ang buong klase niya. Pagbalik ko sa dorm, isang post na may pamagat na bagong sumisikat na campus boss ang pinag-uusapan na sa buong eskwelahan. Pinanood ko ang mga komento na nagiging mas katawa-tawa. Inasar ako ni Chang Hao, matandang Zhu, ang lalim pala ng tinatago mo. Lumalabas na ikaw pala ang boss ng Shu White Club. Sumabog ang buong forum. Agad akong tumawag dahil iniisip kong sinisira nito ang reputasyon ko. Hello, itong post sa forum ay talagang hindi totoo. Pakidelete agad. Parang walang pakialam yung lalaki. Sino ka ba? Akala mo ide-delete ko dahil lang sinabi mo. Pero nung narinig niya ang pangalang Zhou Yuan, 180 degrees ang pagbabago ng ugali niya. Opo, Kuya Zhou, ide-delete ko na ngayon din. Bago pa man ako makapag-relax, tumawag na naman si Su Qing. Pagkabalik ng tatlong babae sa dorm, mabilis na kinuna ni Zheng Yinyi ng litrato ang mga binti ni Su Qing, iniisip na krimen kung hindi niya ito kukunan. Ipopost ko to mamaya sa Leg Queen ranking ng forum. Siguradong mangunguna siya sa listahan, habang ginagawa niya itong katatawanan. Sinubukan ni Su Qing na agawin ang telepono para burahin ang mga litrato. Naghabulan silang dalawa at gumawa ng malaking eksena. Mabilis silang pinaghiwalay ni Shen Yu. Sige na, tama na ang kalokohan. Su Qing, hindi ka ba na-curious kung paano naging campus card general agent si Zhou Yuan? Nakuha mo ba ang sagot? Dagdag ni Zheng Yinyin, oo. At niloko pa niya ang junior nating si Shen Yu. Tapos dinaya niya si Zhou Yuan ng seryoso. Hello, junior. Ako si Senior Zhou mula sa 3rd year. At ang nakakatuwa, naniwala ka talaga sa kanya. Ang cute. Namula ang mukha ni Shen Yu. Paano ko naman malalaman na ganoon pala siya ka-strategic, hindi talaga siya mukhang freshman. Tumawa si Zheng Yinyin at tinanong si Su Qing, hindi mo ba tingin na parang matandang soro si Zhou Yuan? Hindi talaga siya kaedad natin. Ang sinabi niyang pabiro, sineryoso ni Su Qing. Ngayon, mas may dahilan pa siyang paghinalaan na si Zhou Yuan ay isang reborn person na tulad niya. Mukhang kailangan niyang humanap ng pagkakataon para harapin siya ng maayos. Sakto namang gulat na napatingin si Zheng Yinyin sa kanyang telepono. Tingnan niyo, isang malaking pasabog ito. Si Zhou Yuan pala ang sinasabing leader ng Shu White Club at si Liu Su daw ang Grand Protector. May mga litrato pa sa forum. Totoo ba to o hindi? Bigla, naintindihan niya. Kaya naman pala, Su Qing, gustong-gusto mo siya. Siguro alam mo na isa siyang hidden boss. Pero si Su Qing ay napaisip ng malalim. Malinaw na isa lang siyang ordinaryong estudyante. Anong nangyaring mali? Posible kayang iba ang mundong ito sa orihinal. Nang makitang iba ang ekspresyon niya, sinabi ni Shen Yu, gawa-gawa lang yang mga post na yan para sa clicks. Huwag mong seryosohin yan. Pero lalo lang dumilim ang mukha ni Su Qing. Hindi, kailangan ko siyang tanungin ngayon din. Ang Zhou Yuan ba na ito ay siya pa rin kilala ko? Pagkatapos, mabilis niyang tinawagan ang pamilyar na numerong iyon. Nang makakonekta ang tawag, panay ang tanong ni Su Qing, ikaw ba talaga si Zhou Yuan o hindi? Pabalang kong sinagot, may sira ba sa ulo mo? Kung hindi ako si Zhou Yuan, sino ako? Libre ka ba ngayong weekend? Pwede ka bang lumabas? Pero agad akong tumanggi, walang oras. Manonood ako ng sine kasama ang girlfriend ko ngayong weekend. Parang tinamaan ng kidlat si Su Qing. May girlfriend siya, ibig sabihin hindi siya yun. Mukha siyang walang kaluluwa. Lumapit ang dalawa niyang kaibigan. Huwag mo kaming takutin. Anong nangyari? Nang matapos ang tawag, gumuho ang emosyon ni Su Qing. May girlfriend siya. Hindi na siya ang Zhou Yuan ko. Hindi na siya ang nag-aalaga sa akin. Kung wala na siya sa mundong ito, ano pa ang silbi ng buhay ko? Sinubukan siyang i-comfort ni Zheng Yinyin. Ano naman kung may girlfriend siya? Ang galing mo kaya. Hindi ka mauubusan ng magkakagusto sayo. Kalimutan mo na. Tatanungin ko si Chang Hao para sayo. Medyo natauhan si Su Qing at napabuntong hininga, huwag mo nang tanungin. Siguro hindi na ako mag-aasawa sa buhay na ito.
Hindi inaasahan ni Zheng Yinyin na ganito kalaki ang epekto ni Zhou Yuan sa kanya. Paliwanag ni Su Qing, kapag nakilala mo na talaga ang taong gusto mo, maiintindihan mo. Tapos may tumunog na WeChat notification. Ipinakita ni Zheng Yinyin ang kanyang telepono. Su Qing, paano kung walang girlfriend si Zhou Yuan? Sinabi ni Chang Hao na personal na sinabi sa kanya ni Zhou Yuan na wala siyang girlfriend at pumunta lang siya sa vocational college para magbenta ng campus cards dahil hirap sa buhay ang pamilya ng babaeng yon. Gumastos pa nga siya ng mahigit 4,000 yuan para doon. Kahit na isa lang itong hindi pagkakaunawaan, nalilito pa rin si Su Qing sa hindi pamilyar na ugali niya. Agad na nag-alab si Zheng Yinyin. Anong hindi pamilyar? Sabihin mo lang kung gusto mo siyang tanungin ng harapan. Ako na ang bahala sa iba. Pagkatapos, ginamit niya ang sarili niyang kaligayahan bilang panlaban at ginamit si Chang Hao na parang full-time toolman. Nang makita ni Chang Hao ang mensahe mula sa kanyang diyosa, tumakbo siya diretso sa akin at nagdrama. Kuya Zhou, tulungan mo ako. Galit na galit si Yinyin. Sabi niya, nambuli ka raw ng tao. Gusto niyang mag-organize ako ng dorm gathering at sabi niya, dapat daw akong sumipot. Nagkunwari akong walang pakialam. Wala akong kinalaman sa pagmamaktol niya, pero patuloy siyang nagmakaawa. Sige na, bro Joe. Ito ang unang gathering ng dorm natin. Sumipot ka lang. Pumayag na ako sa kanya. Kung hindi ka pupunta, magmumukha akong sinungaling sa kanya. Tumingin siya sa dalawa pang kasama sa kwarto. Di ba, guys? Hindi ba masisira ang vibe kung hindi sisipot si Joe? Tumango si Lei Chong at ang iba pa. Oh, bro, Joe, sige na. Huwag mong tanggihan ang libreng pabor. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong kawala. Kung hindi ako papayag, hindi siya titigil. Pero binalaan ko muna siya, ikaw ang magbabayad. Saka ko lang pag-iisipan. Kinakamot ni Li Chang ang ulo niya at sinabi kay Chong Hao, pare, ang unang kainan ng dorm natin ay ililibre ni Hao Ji, medyo nakokonsensya ako. Ngumuso si Chang Hao. Anong ibig mong sabihin na ako ang magbabayad? Linawin natin. Ang sasagutin ko lang ay ang kay Bro Joe. Sakto namang, isang ringtone ng telepono ang pumutol sa aming usapan. Sinagot ko at agad kong narinig si Liu Su na sumisigaw ng malakas, Bro Joe, nakita mo ba ang forum? Sumisikat ang ating Shu Hawaii Society. Opisyal na akong Grand Protector at ikaw ang boss. Habang pinapakinggan siyang sumigaw na parang baliw, napasigaw ako, may importante ka bang sasabihin? Kung wala, ibababa ko na. Kumama siya ng kaunti. Wala namang importante, Bro Joe. Nire-report ko lang ang magandang reputasyon ng ating society. At tungkol sa school natin, kumukuha ng malaking kickback ang External Relations Minister. Nagpapakahirap sa trabaho ang mga estudyante at 100 yuan lang ang kinikita sa isang araw habang wala siyang ginagawa at binubulsa ang 50. Mas matalino ka kaysa sa akin. Makakaisip ka ba ng paraan para harapin siya? Nanahimik ako saglit. May mga taong gustong-gusto talagang samantalahin ang libreng paggawa. Sa nakaraang buhay ko, wala akong nabago, pero iba na ngayon. Pinaalalahanan ko siya. Dahil lahat ng estudyante ay nakikinig sa'yo, bakit hindi mo lampasan ang minister at gawin mo ito mismo? Malaki ang merkado para sa mga trabahador sa kasal ngayon at lahat ng kaklase mo ay kailangan ng part-time na trabaho. Pwede kang magpatakbo ng sarili mong channels, walang bayad sa middleman, at pwede kang direktang makipagnegosasyon. Biglang naintindihan ni Liu Su, di ba? Bakit hindi ko naisip yun? Idinagdag ko, gamitin mo ang iyong mga koneksyon at kasalukuyang reputasyon. Gumawa ka ng group chat para sa sinumang nangangailangan ng part-time na trabaho. Tawagin mo itong work-study mutual aid group. Pagkatapos, ikaw o ang ilang pinagkakatiwalaang tropa ay direktang pumunta sa mga wedding company at mall para mamigay ng flyers. Sabihin mo sa kanila na makakapagbigay ka ng maaasahang manggagawa, transparent na presyo, at walang bawas mula sa middleman. At ang pinakaimportanteng patakaran, hinding-hindi ka pwedeng kumuha ng komisyon tulad ng minister na yon. Dapat itong manatiling purong tulungan. Agad na sumang-ayon si Liu Su, siyempre, ang Shu Hawaii Society ay puro magkakatropa, hindi kami kumukuha ng parte. Pagkababa ko ng tawag, napagtanto ko na baka maganda pala talaga ang Shu Hawaii Society. Ang mga campus card ay nagdadala lang ng cash flow, pero ang mga network at channel, iyon ang tunay na simula. Pagbalik ko sa kama, pinaplano pa rin ni Chang Hao ang dorm gathering pagkatapos ng military training. Sinabihan ko siyang magpahinga ng maaga kundi magdurusa siya bukas pero tanong pa rin siya ng tanong, Bro Joe,
Anong sa tingin mo, seafood buffet o hot pot? Agad akong tumalikod, ayaw sumagot. Gaya ng inaasahan sa ikalawang araw ng military training, si Chang Hao ang naging kaisa-isang malas na nahuli sa pagdating. Tinanong siya ng instructor. Nang tumawag ako ng assembly, nasaan ka? Papunta pa lang ako. Lakasan mo. Hindi ka ba kumain? At kapag sumasagot, isigaw ang report. Agad sumigaw si Chong Hao. Report. Hindi ako kumain. Nagtipon kami ng 6-3. Wala akong oras. Nang makitang naglakas loob siyang sumagot sa unang araw pa lang, pinarusahan siya ng instructor ng 30 minuto ng squat pero hindi pa napagtanto ng hangal kung gaano ito kaseryoso at sinubukan pang tumawad. Sige na, bro. 20 minuto, pwede. Umungol ang instructor. Pumunta ka doon at mag-squat. Huwag kang maging sagabal sa paningin. Nang marinig ang galit ng instructor, sa wakas ay umayos na si Chong Hao. Habang pinapanood ang kanyang katawa-tawang postura, tumawa si Su Qing at tinanong si Zheng Yinyin, naparusahan ang Chang Hao mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Halos sumabog si Zheng Yinyin. Bakit hindi mo sabihing ikaw si Chang Hao? Ang buong pamilya mo ay Chang Hao. Sumigaw ulit ang instructor. Habang nasa training, huwag kayong gumawa ng gulo. Wala akong oras para ayusin ang mga kalokohan nyo. At kung masama ang pakiramdam nyo, sabihin nyo agad. Huwag niyo nang hintayin mamaya, lintik. Nang marinig iyon, mabilis akong nagtaas ng kamay at sumigaw ng report, habang inaabot ang leave slip na inihanda ko. Nang makitang handa ako, sinenyasan ako ng instructor na pumunta sa medical room. Hindi ako makaalis ng eskwelahan pero bahagi naman talaga ito ng plano ko. Mabilis na lumipas ang oras at naging 3:00 na ng hapon. Sa mga oras na iyon, basang-basa na sa pawis si Zheng Yinyin sa ilalim ng araw. Naisip niya, tunay ng isang tusong soro si Zhou Yuan. Pagkatapos ay nagkunwari siyang dinatnan, gusto ring tumakas papunta sa medical room. Nakita ng instructor na babae siya kaya hindi na siya kinuwestiyon. Nang makita ni Chong Hao na umalis ang kanyang diyosa, ginaya niya ito at sumigaw ng report. Sumagot ng pabalang ang instructor, "Oh, dinatnan ka rin." Sinabi ni Chang Hao na masakit ang tiyan niya at nagpaalam na gagamit ng banyo. Pero sabi ng instructor, kahit matae ka pa sa salawal mo, tatayo ka lang dyan. Pagbalik ko sa medical room, nagkataong nakasalubong ko si Zheng Yinyin na nagpapalusot din. Agad niya akong inasar. Nagbalik na ang pasyente. Ang bilis mo namang gumaling. Nakapaglakad-lakad ka pa. Walang magawang paliwanag ko, tapos na ang training. Kailangan ko pa ring mag-report pabalik, di ba? Pagkaalis ng lahat, pinaiwan ng instructor si Chong Hao. Instructor, naman. Huwag naman po ganito. Alam kong nagkamali ako. Okay. Tigilan mo ang kalokohan. Anong pangalan mo? Report. Ang pangalan ko po ay Chong Hao. Nang marinig iyon, tinapik ng instructor ang kanyang balikat at itinalaga siyang Class 2 squad leader sa buong panahon ng training. Pagbalik sa dorm, agad siyang tumakbo para ibalita kay Zheng Yinyan ang magandang balita. Samantala, iniisip ko na halos saturated na ang negosyong campus card ngayon. Pagkatapos magbigay ng komisyon sa mga sub-agent, halos 50,000 lang ang kikitain ko sa kabuuan. Tapos tumunog ang phone ko, Zhou Yuan, bakit hindi ka nagpakita sa training ngayon? Habang tinitingnan ang mensahe ni Su Qing, bigla akong medyo nainggit sa talento niya. Kung ako siya, nagbebenta na ako ng mga design draft. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 50,000. Magbenta ka lang ng 1 dosena at aangat ka na. Sa pag-iisip niyon, bigla akong nabuhayan ng loob. Sa nakaraang buhay ko, kumita talaga ako ng malaki sa pagsusulat ng mga web novel, kaya kumilos ako kaagad. Nag-post ako ng teaser sa site at idineklara pa na kung hindi ako makapag-update ng 20,000 characters sa isang araw, puputulin ko ang sarili kong carrot. Gaya ng inaasahan, nang magsimula na ang usapan, bumaha ang mga komento. Lahat ay nagsabing inaabangan nila ito. Mukhang sa buhay na ito, babawiin ko ang lahat ng dapat na sa akin, simula sa mundo ng web novel. Sa araw na napagkasunduan naming makipagkita kay Zhang Yinyin, si Chang Hao at Li Chang ay nagpapapogi sa salamin na puno ng kumpiyansa sa sarili. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon, ipinagmalaki ni Chang Hao, unang group meet-up. Ang boy nyo ang magiging pinakamaliwanag na bituin ngayong gabi. Napatingin na lang ako sa kanilang dalawa nang walang magawa. Sa tindig ninyo, mukhang plano ninyong dalawa na makuha ang mga dilag. Nag-angas silang dalawa, syempre, sa amin ang tagumpay. Pagkatapos ay niyakap agad ni Li Chong ang binti ni Chong Hao at taimtim na nagmakaawa,
Haoje, ikaw at si Joje ay parehong magtatapos na sa pagiging single. Sa pagkakataong ito, kailangan mo akong tulungang makakuha ng babae. Sumagot agad si Zhou Hao. Walang problema, ako na ang bahala. Napatingin ako sa kanila na hindi makapagsalita. Hindi ba masyado kayong nag-iisip? Pagkatapos ay nakarating kami sa gate ng eskwelahan. Galit na tumingin sa amin si Zhang Yinyin. Bakit ang tagal ninyo? Pinaghintay ninyo ang ilang magagandang dilag. Nahihiyang napakamot ng ulo si Chang Hao. Sorry, pinaghintay ka namin. Babawi ako sa iyo mamaya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang babaeng maikli ang buhok na nakatayo sa tabi nila at agad na nagtanong, "Uy, bagong mukha yang magandang yan ah." Ipinakilala siya ni Zhang Yinyin. Ito ang roommate ko, si Lulin. Medyo mahiyain siya. Matapos magpakilala ang lahat, pumunta na kami sa restaurant. Naglakad sa unahan ang tatlong dilag, agad na nakakuha ng hindi mabilang na tingin, maraming estudyante ang nahihiya pang umiwas ng tingin. Hindi nagtagal, nakarating kami sa Toronto restaurant. Nagniningning ang mga mata ni Lee Chong habang nakatitig sa marangyang lugar. Ito ang 95 yuan na buffet. Ang sosyal, Haoje, napakaswerte talagang sumama sayo. Pero hindi ko maiwasang magtaka sa nakaraang buhay, sa 49 yuan buffet kami kumain. Bakit napakagalante ni Chong Hao ngayon? Nagbago ba siya ng ugali? Sa bagay, sa dami ng masasarap na pagkain, sayang kung hindi kakainin. Naglakad ako papunta sa self-serve area. Sinundan ako ni Suking at nagtanong, "Zhou Yuan, sabi ni Chang Hao hindi mo girlfriend yung babaeng yun. Totoo ba yun?" Sumagot ako, "Hindi ko nga siya girlfriend sa ngayon." Malungkot na sinabi ni Su Qing, "Kung ganun bakit ka nagsinungaling sa akin dati? Hindi ka naman ganyan dati." Naiinis kong sagot, "Close ba tayo dati? Ikaw itong dikit ng dikit sa akin. Wala akong planong makipag-date kahit kanino." Nagmamadaling nagpaliwanag si Su Qing, "Hindi ko naman kailangang makipag-date sa'yo. Pwede naman tayong maging normal na magkaibigan lang." Naiinis kong sagot, "Ate, bakit ka ba dikit ng dikit sa akin?" Habang palihim na bumubulong sa puso ko, "Anong problema mo? Nagpapakipot ka pa sa akin. Hindi mo ba ako sapat na pinahirapan sa nakaraang buhay? Patawarin mo sana ako sa pagmamahal ko sa kalayaan at pag-ayaw na matali." Nang makita ang ugali ko, lalong nalungkot si Su Qing. Dahil hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nakaraang buhay niya kasama si Zhou Yuan, binago niya ang kanyang diskarte at sinabing, "Naniniwala ka ba sa mga nakaraang buhay? Nagkaroon kasi ako ng isang napakahabang panaginip kung saan ako ay isang prinsesa at isang kabalyero ang namatay para protektahan ako." Diretsahan kong sinabi, "Bakit hindi mo nalang sabihin na kasal tayo sa nakaraang buhay tapos sa isang iglap ng tadhana ay na-reincarnate ka kaya ka dumidikit sa akin ngayon?" Gulat na napatingin sa akin si Su Qing. "Paano mo nalaman? Paano kung sabihin kong na-reincarnate talaga ako?" Saglit akong natigilan. Pagkatapos ay mabilis kong inayos ang ekspresyon ko at nagkunwaring hindi naniniwala sa kanya. "Kung gayon, alam mo ba ang mananalong numero sa lottery bukas?" Balisa na ipinagtanggol ni Su Qing, "Na-reincarnate talaga ako at sa mundo ko, asawa talaga kita. Maraming taon tayong kasal. Nagkaroon pa nga tayo ng anak." Sa sobrang takot ko sa sinabi niya, nabitawan ko pa ang piraso ng karneng hawak ko. "Anak, puno ng paghamak ang puso ko. Langit, hatulan niyo ang tama at mali, kung ano-anong pinagsasasabi ng babaeng to." Pagkatapos kong siguraduhin na walang tao sa paligid, binulungan ko si Su Qing, "Shi, huwag kang magsasabi ng ganitong bagay sa iba kung hindi, ikukulong kanila na parang baliw." Sumisirit ng malakas ang karne sa ihawan. Si Zheng Yinyan ang unang nagtaas ng baso. "Tara na, magpakasaya tayo sa inuman ngayong gabi. Dapat uminom ang lahat lalo na kayong apat, Chang Hao. Bilang parusa, uminom muna kayo ng 3 baso." Natigilan kami sa biglaan niyang anunsyo. Mabilis na nag-react, itinaas ni Chang Hao ang kanyang baso at matapang na sinabing, "Sige, ako na ang unang iinom." Pinagtagpo tayo ng tadhana, hindi na kailangan ng maraming salita. Nasa alak ang ating pagkakaibigan. Mula ngayon, magkakaibigan na tayong lahat. Agad kaming sumunod na 4 kay Chang Hao at nilagok ang aming mga inumin ng isang bagsakan. Sa sandaling iyon, tumingin si Shinyo kay Su Qing at nagtanong, "Teka, Su Qing, galing kayo ni Zhou Yuan sa iisang eskwelahan. Childhood sweethearts ba kayo?" Agad akong dumistansya at walang magawang sinabi, "Hindi kami close." Awkward na lang na nasabi ni Su Qing, "Hindi ka close, pero medyo pamilyar ako sayo." Kung tutuusin, diborsyado sila sa nakaraang buhay niya.
Tumingin din sa akin si Chan Hao. Bro, kung kayong dalawa talaga ang magkakatuluyan, hihiramin ko ang kotse ng tito ko. Ako at si Yinyin tapos kayong dalawa. Sakto 2 pares. Walang masabi kong sagot. Sinong pares mo? Sinyo. Narinig ang usapan namin, nagtanong din siya. Zhou Yuan, bakit ka laging sinasabihan ni Su Qing na magsulat ng nobela? Magaling ka bang magsulat? Sinamantala ko ang pagkakataon para tanungin si Su Qing. Oh, bakit mo ako laging sinasabihang magsulat? Sumagot si Sue Qing dahil noong nasa eskwelahan pa tayo tuwing may libre kang oras, lagi kang sumasama sa akin sa library. Alam kong mahilig kang magbasa. Akala ko pinanganak kang maging isang manunulat, hindi inaasahan. Biglang nagliwanag ang mukha ni Shen Yue nang marinig niyang mahilig akong magbasa. Talaga, anong klaseng mga libro ang gusto mo? Nataranta si Su Qing at napabuntong hininga. Lintik, nakalimutan niyang literature girl si Shen Yu. Hindi niya kami pwedeng hayaang mag-usap ng matagal. Nagmadali siyang pigilan kami. Gusto niya, pero mabilis akong nagpanggap na may literaryong disposisyon at sumagot, gusto ko ang Dream of the Red Chamber. At hindi lang yan, gusto ko rin ang The Shadow Thief, Love in the Time of Cholera, The Unbearable Lightness of Being. Tuwang-tuwang bulalas ni Shinyo, ang galing mo, gusto ko rin yan. Sa puntong ito, medyo lasing na si Chong Hao at sumingit siya. Pwede bang normal na bagay naman ang pag-usapan nyo habang kumakain? Hindi nga kami mahilig magbasa. Kung gusto nyong mag-usap ng ganyan, mag-add-on na lang kayo sa WeChat mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, parehong masamang tingin ang ipinukol sa kanya nina Shen Yue at Su Qing. Nataranta si Shan Hao at iwinagayway ang parehong kamay. Ang ibig kong sabihin, kumain muna tayo. Pagkatapos ng hapunan, pwede niyong ipagpatuloy ang usapan niyo tungkol sa literatura. Habang nanonood sa gilid, tinakpan ni Zheng Yinyin ang kanyang bibig at tumawa. Akala niya noong una, si Su Qing lang ang may gusto kay Zhou Yuan. Ngayon, mukhang may gusto rin sa kanya si Sinyo. Mataray na sinabi ni Su Qing. Hindi pa kita nakitang nagbasa ng alinman sa mga librong yan. Inis kong sagot. Hindi tayo kambal. Paano mo malalaman kung ano ang binabasa ko? Nang makitang tumitindi ang tensyon, agad na namagitan si Li Chong. Hoy, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kung web novels ang pag-uusapan, may kilala akong isang baliw na author. Sabi niya mag-a-update daw siya ng 20,000 words sa isang araw. Kung hindi, puputulin niya ang kanyang GG at magiging isang eunuch. At ako, ang author na nakaupo mismo doon, pinagpawisan ng malamig. Hindi ba ako ang tinutukoy niya? Sabi ni Chan Hao, isang ang baliw. Mas hardcore pa kaysa kay Dongfang Bubi. Suminghal si Zheng Yinyan. Hindi ako naniniwala. Hype lang yan. Awkward kung ipinagtanggol ang sarili ko. Nabasa ko na yan. Medyo sikat ang nobelang yan ngayon. Tiningnan ako ni Sukin na iniiwasan na naman siya at tahimik na nagdesisyon. Hindi maaari. Muli akong nabuhay. Paano ako magpapahuli sa'yo? Zhou Yuan, maghintay ka lang. Napansin ni Zheng Yinyan na hindi sumasali sa usapan si Lulin at iniba ang usapan. Anong masaya sa pag-uusap tungkol sa mga nobela? Tingnan niyo ang napakagandang si Lulin, hindi pa umiimik. Sige na, beauty. Sabihin mo sa amin kung bakit ka napunta sa Jinling para mag-aral. Kaswal na nagsindi ng sigarilyo si Lulin at sinabing, walang dahilan. Na-transfer lang ako dito. Nang makita ang relax na postura ni Lulin, bigla akong naging interesado. Hindi ko napansin na ganito pala siya ka-charming sa nakaraang buhay ko. Bumuga si Lulin ng banayad na usok na parang isang espiritong sumasayaw sa ulap. Ang kanyang kalmado at kumpiyansang aura ay may taglay na natural na pagmamalaki. Tumingin siya sa amin ng kaswal at nagtanong, okay lang ba sa inyo na naninigarilyo ako? Sa sandaling iyon, tinamaan na sa kaibuturan si Li Cheong ng mapang-akit na kilos ni Lulin. Dinadala ka ni Brother Hao at nahuhulog ka sa lahat, naisip niya, na pagtantong tuluyan na siyang nahulog para sa kanya. Kalahating oras ang lumipas, tumayo si Chong Hao sa isang upuan at nag-anunsyo, ang isang salo-salong tulad nito ay hindi pwedeng dito lang matapos. Susunod na hinto, Golden Palace TV. Sagot na nitong young master. Agad na ikinuyom ni Li Chong ang kanyang kamao, kitang-kita ang paghanga. Habang papunta, sinabi ni Sinyo na dahil nilibre na ni Chong ang lahat sa hapunan, siya na ang sasagot sa bayad sa kantahan mamaya. Agad siyang pinaalalahanan ni Su Qing, naku ikaw, papayag ba kaming ikaw lang ang magbayad? Hahatiin nating 4 yan ng pantay-pantay. Pagdating namin sa KV, naunang tumakbo si Zhang Yinyan sa front desk at sinabing, 8 kami. Kumuha na lang ng medium size na kwarto.
Sagot naming mga babae ang bayarin na yung gabi. Sinubukan ulit makipagtalo ni Chang Hao, sinasabing siya na raw ang magbabayad pero sinamaan siya ng tingin ni Zhang Yinyan. Manahimik ka na, sinabi namin kami ang magbabayad kaya kami ang magbabayad. Sa sandaling iyon, lumingon-lingon ang receptionist at nagtanong, "Excuse me, sinong Mr. Joe ang nag-book ng luxury private room at nagbayad na 10 minuto ang nakalipas?" Nang marinig yun, lumapit ako at ipinaliwanag na ako ang nagpa-reserve. Sobrang naantig si Sian Hao, halos maiyak na siya at idineklara agad, "Mula ngayon, habang buhay na kitang ninong." Pagpasok sa kwarto, tuluyan siyang namangha sa sobrang gara nito. "Pareng Zo, inilipat mo ba ang piging mula sa kalangitan dito?" Agad na inilabas ni Zhang Yinyan ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato kung saan-saan, iniisip na sa wakas ay mayroon na siyang maipopost. Habang kumukuha ng litrato, sumigaw siya, "Boss Joe," tingin sa camera, ngiti. Nang makita kung gaano siya kasaya, sinakyan ko ang trip niya. "Pare, kulang ang ininom natin kanina kaya ituloy natin ang inuman na yon." "Tama yan. Ngayong gabi, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo lasing." Paumanhin na sinabi ni Sinyu, "Nakaabala talaga kami sa iyo ngayon. Una, nilibre mo kami sa hapunan, tapos ngayon nililibre mo rin kami sa kantahan." Kalmado akong sumagot, "Di ba dapat lang? Anong mga kanta ang gusto mong kantahin? Tutulungan kitang pumili." Nag-isip sandali si Sinyu at sinabing, "Tulungan mo akong piliin ang Red Bean." Hindi ko maiwasang magulat, kanta ni Fei Wong. Sa totoo lang, gusto ko rin si Shen Yu. Hindi ko inaasahan na marami pala tayong pagkakapareho. Nang makitang ang ganda ng usapan naming dalawa, dahan-dahang lumapit si Zheng Yinyin. Pagkatapos pumili ng kanta ni Shen Yu, tatalikod na sana ako para tanungin ang iba. Pero sa sandaling iyon, biglang may bumara sa braso ko. Nang makita ko kung sino yon, agad akong namula at nagpaliwanag, "Hindi ito tulad ng iniisip mo. Huwag kang magkamali ng iniisip." Nang makita kung gaano kalakas ang reaksyon ko, lumapit si Zhang Yin at pabulong na tinukso ako, tinatanong kung ano ang pakiramdam. Nang hindi ko alam kung paano sasagot, buti na lang at sumingit si Chan Hao para iligtas ako. "Anong ginagawa niyong dalawa? Bilisan niyo at tulungan niyo akong patayin ang original vocals." Natataranta akong sumagot at agad na bumalik sa upuan ko. Pero bago pa ako makahinga ng maayos, lumapit na naman si Su Qing. "Anong ginagawa mo kasama si Yinyin kanina? Namimili ng kanta, ano pa ba?" Nang marinig yun, hindi niya maiwasang sumimangot. Kailangan ba talagang magkadikit para lang pumili ng kanta? Nang makitang hindi ko na siya pinapansin, mag-isa na lang siyang naupo doon na nagtatampo. Sa sandaling iyon, lumapit na naman si Zhong Yinyin. "Zhou Yuan, tingnan mo kung gaano kita pinapogi sa mga litrato." Sabi pa ng kaibigan ko, gusto ka raw niyang ipakilala sa kanya para maging boyfriend niya. Habang tinitingnan si Zheng Yinyan na halos inaalok na ang sarili, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa loob ko. Naisip ko sa sarili ko na iba talaga kapag muling nabuhay sa edad na 15. Gumanda ang katawan ko sa lahat ng paraan. Sa ganitong eksena, sinong binata ang hindi matutokso? Sa kabutihang palad, nagsimulang tumugtog ang intro ng Red Bean sa sandaling iyon. Agad na nabaling ang atensyon ng lahat kay Shunyo, pero nang mapagtanto niyang pang-duet ito ng lalaki at babae at hindi bagay sa kanya, gusto niyang ipapalit kay Chang Hao ang kanta. Nang makita yon, agad akong tumayo at sinabing pwede naming kantahin ng magkasama. Ang boses ko sa pagkanta ay parang bahagyang pinakinis ng liha, may tamang-tamang gaspang at tekstura. Agad nitong pinalakas ang pagkagusto sa akin ni Shunyu. Mula sa pagpapalitan ng tingin hanggang sa pagsasabayan ng aming mga boses, lahat ay puno ng kanyang paghanga sa akin. Kahit tapos na ang kanta, nanatili siyang tulala dito, hindi makabalik sa sarili. Hindi ko alam kung lasing na ba si Chong Hao at ang iba pa, pero nagsisigawan sila sa gilid na maging kami na raw. Mabuti na lang, inagaw ni Lulin ang atensyon ng lahat sa Cantonese version ng Thousands of Songs. Ang kanyang malamig at matalas na aura ay lalo pang pinatingkad ng musika, kahit ako ay hindi napigilang i-record ito ng palihim. Sinong mag-aakala na ganito pala kaakit-akit si Lulin? Paano ko siya hindi napansin sa nakaraang buhay ko? Tahimik na sumulyap sa akin si Shen Yuwei habang iniisip sa sarili na talagang katangi-tangi si Zhou Yuan. Kaya pala ganoon na lang kapursigido si Su Qing. Nang makita ang tingin na yun na parang tinamaan ng pag-ibig, agad namumuso si Su Qing sa inis. Lahat ng lalaki pare-pareho, laging umaakit ng gulo. Pagkatapos ng salo-salo ng gabing iyon, pinuri pa rin ako ni Shen Yu habang pauwi.
Zhou Yuan, hindi ko inaasahan na ganoon ka kagaling kumanta. Magalang akong sumagot, magaling ka rin naman. Nagtanong ulit si Su Qing, talaga bang wala ka ng planong magsulat ng nobela? Para sa aso lang ang mga nobela, sabi ko. Ang pangarap ko ay maging isang negosyante at bumuo ng sarili kong imperyo. Sa totoo lang, kung hindi mo lang ako laging hinahabol, hindi naman masamang maging magkaibigan tayo. Sandaling natigilan si Su Qing. Napagtanto ko, ang galing mo talagang umarte pero mabilis din niyang nahalata. Dahil nabuhay siyang muli, gagawa siya ng pangalan sa sarili niyang larangan at pagkatapos ay pasusukuin si Zhou Yuan ng kusa. Bigla siyang lumapit at tumingkayad para halikan ako sa pisngi. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Di ba dapat ordinaryong magkaibigan lang tayo? Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang salita ng mga babae. Si Su Qing naman ay tiningnan ako ng may katusuhan at sinabing iyon daw ay pampalakas loob para sa isang magiging business tycoon. Magsikap tayong mabuti ng magkasama mula ngayon. Pagkabalik ng grupo sa dorm, tinanong ni Jiang Yin si Lulin, Lin, hiningi ni Li Chong ang WeChat mo at binigay mo talaga sa kanya. Huwag mong sabihing gusto mo siya. Simpleng sumagot si Lulin, para kumbinyente, para matahimik na. Dagdag ni Jiang Yin, pero hindi naman inosente ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Hindi na sumagot si Lulin at dire-diretsyong pumasok sa banyo. Nang bumukas ang shower, binalot ng ambon ang buo niyang katawan. Pero bago pa niya ito lubusang ma-enjoy, biglang pumasok si Zhong Yinyin. Ang ganda talaga ng mga bagong dorm. May sariling banyo. Hindi na kailangang makipagsiksikan sa pampublikong paliguan. Nang marinig yon, likas na itinaas ni Lulin ang kanyang kamay para takpan ang kanyang dibdib. Hoy, bakit ka pumasok nang hindi man lang nagtatanong? Sa sandaling iyon, naging sobrang animated ang ekspresyon ni Zheng Yinyin. Wow! Sinong mag-aakala na ganito pala ka-cute ang sayo? Sa sumunod na segundo, direkta siyang pinalabas ni Lulin. Mga kalahating oras ang lumipas. Bumalik si Lulin sa dorm na nakabalot sa isang beige na tuwalya. Namumula pa rin ang kanyang mga pisngi dahil sa init mula sa singaw. Nakabalik ka na. Kanina pa walang tigil ang pag-ring ng telepono mo. Baka si Li Chong yan. Kinuha ito ni Lulin at tiningnan. Siya nga. Nang makita ito, lumapit si Zheng Yinyin para paalalahanan siya. Sinubukan ng lalaking yan na ligawan si Shen Yue dati. Huwag mo siyang magustuhan. Mas malala pang magustuhan mo siya kaysa kay Zhou Yuan. Nang mabanggit si Zhou Yuan, agad naging interesado si Lulin. Kakasimula pa lang niya sa eskwela. Saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera? Hindi mapigilan ni Zheng Yinyin na tuksuhin siya. Naantig ka na, pero gusto rin siya ni Su Qing. Walang magawang sumagot si Lulin, nagtataka lang ako. Okay. Pagkatapos ay mayabang na sinabi ni Zheng Yinyin, ang tamang tao ang tinanong mo. Sasabihin ko sa'yo, kumita siya ng 30,000 sa pag-aasikaso lang ng mga campus SIM card ng mag-isa, at siya ang general agent. Taya ko, kumita siya ng hindi bababa sa 150,000 pagka-enroll pa lang niya. Hay, hindi ko talaga alam kung paano gumagana ang utak ni Zhou Yuan. Bakit hindi ako kailanman kumikita ng ganyang kalaking pera? Sa sandaling ito, lumapit din si Shen Yue matapos silang marinig. Anong pinag-uusapan ninyo? Tungkol sa kung sino ang bagay na maging boyfriend, namula si Shen Yue at mahinang sinabi, sa totoo lang, tingin ko bagay si Zhou Yuan. Sunod-sunod na tumango si Zheng Yinyin. 40,000 yan na allowance kada buwan. Gaano kaya kasaya yon? Hindi ko man lang maisip. Teka, sandali. Hindi kaya may gusto ka rin kay Zhou Yuan. Lumapit siya kay Shen Yu at bumulong, kung sabihin ni Zhou Yuan na gusto kanyang maging girlfriend, papayag ka ba? Sa paghusga sa kanyang mahiyain na reaksyon, tila halos sigurado na. Sakto namang lumapit si Su Qing at nagtanong, anong pinag-uusapan ninyo? Sobrang ikinagulat ni Shen Yu. Para siyang nahuli ng mga nakakatanda na palihim na nakikipag-date at dali-daling sumagot at hindi, wala. Sige, mag-usap lang kayo. Pupunta ako sa banyo. May pahiwatig ng babala sa kanyang tono. Sinabi ni Su Qing sa kanya, narinig ko. Sinabi mong bagay si Zhou Yuan bilang boyfriend. Di ba? Ayaw talagang aminin ni Shen Yu pero napagtanto niyang nagsimula na nga siyang magkagusto sa kanya. Alam kong gusto mo rin si Zhou Yuan. Paano kung maglaban tayo ng patas? Kung sino man ang piliin niya, tatanggapin natin ng mahinahon. Sige. Nagsasalita mula sa karanasan, pinaalalahanan siya ni Su Qing. Hindi ka pipiliin ni Zhou Yuan. Sumagot si Shen Yue, pero gusto kong subukan. Sa pagkakataong ito, wala nang sinabi si Su Qing. Bahala ka. Naisip niya sa sarili na ugnayan lang iyon ng isang kanta,
Hindi sapat para mahulog ang loob ni Zhou Yuan. Pagkatapos patayin ang ilaw, nakita kung gaano katahimik ang dorm. Nagtanong si Zheng Yinyin, hindi ba kayo lahat kachat si Zhou Yuan? Sinasabi ko sa inyo, noong kumakanta kami kanina, hinawakan ni Zhou Yuan ang dibdib ko. Walang naniwala sa kanya sa tatlo. Maniwala kayo o hindi, huwag ninyo akong sisihin kung agawin ko si Zhou Yuan. Hindi nagtagal, sumimangot si Zheng Yinyin. Hindi ba kayang baguhin ng mga lalaking ito ang kanilang pambungad na linya? Palaging, andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Ang boring. Samantala, binuksan ni Shen Yue ang kanyang keyboard. Nag-type siya ng paulit-ulit, pagkatapos ay mabilis na binura ang lahat. Matapos mag-alinlangan ng matagal, nag-share siya ng isang kanta, ang Because of Love, at idinagdag na napakaganda nito. Pagkatapos ay kinakabahang humiga siya sa kama, idiniin ang telepono sa kanyang dibdib, na may halong pag-asa at kaba. Dapat ko ba talagang ipadala ito kay Zhou Yuan? Iisipin niya kayang masyado akong madaldal? Hindi nagtagal, tumunog ang notification ng kanyang telepono. Agad itong kinuha ni Shen Yu para tingnan. Nag-reply si Zhou Yuan, paano kung kumanta tayo sa KV minsan? Nang makita ang sagot, kinilig ang puso ni Shen Yu. May gusto rin kaya siya sa akin kahit kaunti. Tayong dalawa lang. Anong masama doon? Hindi ba pwede? Kasabay nito, ang karaniwang mailap na si Lulin ay biglang nag-message sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Ang una niyang linya ay hindi hello, kundi pahiram ng 2,000 yuan, pahiramin mo ako at magiging girlfriend mo ako. May kasama pang sexy na litrato ang mensahe. Napabuga ako ng tubig diretso sa screen. Kapag may kakaiba, laging may kalokohan. Sinusubukan akong painin, masyado mo namang tinitingnan ang sarili mo. Sa isang iglap, kinabukasan na at hindi pa rin tapos ang nakakaawang military training. Samantala, nagtatago ako sa infirmary at kumakain ng KFC. Sa bilis ng pagkakakitaan ko ngayon, malamang ay naka-Audi na ako pagdating ng National Day holiday. Ang isipin pa lang iyon ay nagpapasaya na sa akin. Sakto namang may isang tusong boses na narinig mula sa likuran ko. Ang galing talagang magpanggap ng iba na may sakit. Tiningnan ko ng mabuti. Ang damuhong si Zheng Yinyin pala. Kailan ka pa pumasok? Huwag mong sabihing sinundan mo ako hanggang dito sa infirmary, tisk, para namang mag-aabala akong sundan ang isang gago. Habang nagsasalita, isinubo niya ang isang pirasong fries. Sa isang malutong na kagat, sumabog ang maalat na bango sa kanyang dila, at agad siyang nahumaling. Dapat lahat may parte. Kapag hindi mo ako binigyan, isusumbong kita sa drill instructor, kaya dali-dali kong inilapit ang KFC at sinabing, blackmail yan. Hindi ako pinansin ni Zheng Yinyin at dumiretso lang ng kuha. Akin na yan. Sa akin ang fries. Sa'yo ang fried chicken. Kumain siya na halatang nasasarapan. Wala akong nagawa para pigilan siya. Halatang plinano niya ito. Tapos binigyan niya ako ng isang mapanuksong ngiti. Tandaan mo, doblehin mo sa susunod. Kung hindi, isusumbong kita kay Suchin na hinawakan mo ang dibdib ko. Nagulat ako. Hoy, huwag kang mag-imbento. Anong hinawakan ko sa'yo? Sinasabi kong ginawa mo, kaya ginawa mo. Puno ng kumpiyansa niyang sabi, itatanggi mo pa bang gago ka? Nilalandi mo si Suqing, hindi mo mabitawan si Shen Yu. Tapos na yun pati si Lulin kasali na rin, kaya mabilis akong nagpaliwanag, huwag mong baluktutin ang mga bagay. Wala akong kinalaman kay Lulin. Kaibigan ko lang sina Suqing at Shen Yu. Hindi siya naniwala kahit isang salita. Namula ng bahagya ang mukha niya habang kakaiba ang tingin sa akin. Hindi mo naman sinusubukang ubusin ang buong dorm nila, di ba? Sa katawan mong yan. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Si Lulin ay laging nanghihiram ng pera. Baka may problema siya. Pero kakakilala ko lang sa kanya at si Li Chong ang nanliligaw sa kanya. Pinutol ni Zheng Yinyan ang sasabihin ko. Kung hindi mo kakainin, ibaba mo. Huwag mag-aksaya ng pagkain. Napabuntong hininga ako at sinabing hindi naman ako ganon kasama. Sadyang minalas lang si Li Chong, siguradong nagsusumikap yun para mapansin siya ngayon. Tumawa si Zheng Yinyan. Baka masaya siyang ginagawa yun. Itinuro niya ang natirang KFC. Dahil magaling ka naman, magdala ka pa mamayang gabi. Gusto ko ng chicken wings? Sabi ko nang walang magawa. Balak mo ba akong kikilan ng matagalan? Naglabas siya ng 200 yuan. Ano bang iniisip mo? Nilibre kita ngayong gabi. Sapat na ba yan? Nag-alinlangan ako, pero hindi natin mauubos ang ganyang karami. Ngumisi siya. Iuuwi ko ang mga tira sa dorm. Mga kapatid ko sila. Hindi ko pwedeng basta na lang silang balewalain.
hintayin mo ako mamayang gabi. Ikaw na ang bumili. Siguradong may mga koneksyon ka. Habang pinapanood siyang sobrang saya, napagtanto kong ang cute din pala ng babaeng ito. Noong gabing iyon, biglang itinulak ni Zheng Yinyin ang pinto ng dorm. Mga te, tingnan niyo dala ko. Nang makita nila ang KFC sa kanyang mga kamay, natigilan ang lahat. Fried chicken at burger. Yinyin, saan mo nakuha yan? Mabilis siyang sumenyas na manahimik at bumulong, hinaan niyo ang boses. Si Zhou Yuan ang nagpuslit nito papasok. Kapag nahuli tayo, lagot ako. Nagulat si Su Qing. Kailan pa kayo naging ganyan ka-close? Ngumiti ng mapanokso si Zheng Yinyin. Well, ginawa niya to para sa isang diwata sa dorm natin. Lihim na natuwa si Su Qing. Kumbinsido na dahil ito sa kanya. Malakas niyang sinabi, oo, lahat salamat kay Miss Su. Sige na, kain na lahat. Hindi nila inaasahan na ang amoy ng KFC ay magdudulot ng inggit sa ibang mga estudyante. Bakit sila may special treatment? Isusumbong ko sila. Samantala, masaya ring kumakain ang aming dorm. May nagreklamo, Pareng Zhou, ang sama mo naman. Binilhan mo ng burger si Yinyin ng patago. Hindi pa nga ako nakapagpaliwanag. Biglang sumigaw ang isa pang roommate, masamang balita, Kuya Yuan. Naisumbong ang dorm ni Yinyin. Pinaparusahan sila ng instructor sa labas. Nagulat kaming lahat at biglang nawalan ng ganang kumain. Sa labas, masamang tumingin at sumigaw ang instructor. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Paano nakapasok ang pagkain ito dito? Agad na humakbang si Zheng Yinyin. Sir, ako po ang nagpasok ng lahat. Ako na lang po ang parusahan nyo. Hindi siya pinansin ng instructor at bumaling kay Su Qing. Ikaw ang magpaliwanag. Anong meron sa mga burger na to? Ayaw ni Su Qing na isisilahat kay Zheng Yinyin. Naisip niya, sa pinakamasamang sitwasyon, silang apat ay mapaparusahan ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa karamihan. Sir, ako po ang nagbigay sa kanila ng pagkain. Sumimangot ang instructor. At ang dahilan mo? Anong dahilan pa ang kailangan ko? Dahil ang babaeng gusto ko ay nakatira sa dorm na iyon. Ang casual kong sagot ay ikinagulat ng mga babae. Nagtanong ng may pagdududa ang head instructor, sinasabi mo bang nasa dorm na yan ang girlfriend mo? Kung gayon, sabihin mo sa akin sino ang girlfriend mo. Tumingin ako sa paligid. Napansin kong tila handang-handa na si Su Qing. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Sa ilalim ng tingin ng lahat dahan-dahan kong itinaas ang aking daliri. Instructor, siya po. Nakatayo sa harap ng buong paaralan. Malakas kong inanunsyo, si Zheng Yinyin ang girlfriend ko. Tiningnan siya ng seryoso ng instructor at tinanong kung totoo ba iyon. Buong kumpiyansang sumagot si Zheng Yinyin, syempre totoo. Nagugutom ako. Anong masama kung dalhan ako ng boyfriend ko? Nakatayo roon si Chang Hao na puno ng pagsisisi, iniisip na sana siya na lang ang unang umamin. Malamig na sinabi ng instructor, sige, ikaw rin. Sumama ka sa akin sa administration building. Seryosong haharapin ito. Nang makita ang kanyang ugali, agad akong nagpaliwanag, kasalanan ko at ng girlfriend ko. Anumang parusa ang makuha namin, tatanggapin namin. Lumabag siya sa mga patakaran kaya hindi masama ang isang leksyon. Habang pinapanood kaming papalayo, dali-daling kinuha ni Suking ang kanyang telepono, balak kontakin ang counselor para tingnan kung makakatulong siya. Sa opisina ng dean, iniulat ng instructor ang buong insidente at iginiit ang mahigpit na parusa. Tumayo ang direktor na may seryosong mukha, Instructor Han, tama ka, dapat itong seryosohin. Bago pa siya makatapos, biglang tumunog ang isang laro ng baraha mula sa kanyang computer. Tumikhim ang direktor at binago ang kanyang tono. Instructor Tan, nagpagod ka. Ang isang seryoso at responsableng instructor na tulad mo ay isang huwaran para sa amin lahat. Ako na ang bahala sa iba pa. Matapos paalisin ang instructor, lumingon ang director sa aming dalawa. Una niyang itinuro si Zhang Yinyan at nagtanong, girlfriend mo ba siya? Paulit-ulit akong tumango. Pagkatapos ay itinuro niya ako at tinanong si Zhang Yinyan, boyfriend mo ba siya? Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Mukha kayong bagay na dalawa. Agad na nagliwanag ang mukha ni Zheng Yinyan. Salamat po, Director. Halatang natigilan ng isang segundo ang Director. Sa panahon ng military training, may mga patakaran laban sa pagtatago ng pagkain. Alam nyo yan, di ba? Pero dahil ito ang una ninyong pagkakamali, walang formal na parusa. Gayunpaman, bawat isa sa inyo ay susulat ng 2,000 salitang self-reflection at ipapasa sa akin.
Agad akong sumagot, salamat po, Director, talagang napakabait ninyo. Kaya pala gumaan agad ang loob ko sa inyo noong una ko kayong makita. Si Zheng Yinyin naman ay mukhang natakot 2,000 na salita. Nahihirapan na nga ako kahit sa 800 word na sanaysay. Lumingon siya sa akin at mahinang sinabi, na halos nagmamakaawa, Zhou Yuan, tulungan mo ako. Sige na, boyfriend kita. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Diretsahan ko siyang tinanggihan. Managinip ka. Sa'yo lahat ng 4,000 na salita. Sa sumunod na segundo, pinalabas kami ng director. Akala nyo ba'y hindi ko kayo nakikita? Kung gusto nyong maglanjian sa labas nyo gawin. At kung magtanong ang mga instructor, sabihin yung binigyan kayo ng major demerit. Huwag nyo akong ilagay sa alanganing sitwasyon. Sumigaw pabalik si Zheng Yinyin. Director, napakabuti nyo talagang tao. Habang papalabas, tinanong niya ako, Zhou Yuan, naisip mo ba to? Kung inako mo ang kasalanan para sa akin, ikaw ang mapaparusahan. Nagkibit balikat lang ako. Ano ngayon? Parusa ay parusa. Bukod pa riyan, ang ganito kaliit na bagay ay hindi naman hahantong sa anumang seryoso. Nanahimik si Zheng Yinyin ng matagal. Tapos, na parang may biglang pumasok sa isip niya, malumanay siyang nagtanong, so gusto mo ba talagang maging boyfriend ko? Hindi na hinintay ang sagot ko, hinawakan niya ang kwelyo ko, tumingkayad at hinalikan ako sa labi. Bago ko pa man tuluyang malasap ang biglaang init, lumayo na siya. Ngayon kailangan mo na akong ihatid pabalik. Kaya kung pumunta sa pinto ng mag-isa, at ito ang gantimpala mo sa pagtatanggol sa akin. Lumipat ang timeline sa sumunod na gabi. Si Zheng Yinyin, na maghapong naghintay sa akin sa infirmary, ay tumawag, Zhou Yuan, sinasadya mo bang iwasan ako? Hinawakan mo ako, hinalikan mo ako, at ngayon ayaw mong managot. Naiinip kong sinagot, ang boring. Nasa labas pa ako, kung wala nang iba, ibababa ko na. Teka, pagbalik mo, tandaan mong ibili ako ng Coke. Zhou Yuan, miss na kita. Pagkatapos lang sabihin iyon ay ibinaba na niya ang telepono na kontentong-kontento, ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang nakatayo sa likuran niya si Su Qing. Kinakabahan siyang nagtanong, Qing, kailan ka bumalik? Malamig na sumagot si Su Qing. Kanina pa ako rito habang kausap mo siya. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng gayuma mayroon si Zhou Yuan para mahulog ang lahat ng malalapit niyang kaibigan sa kanya. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ka magugustuhan ni Zhou Yuan. Dapat mo nang itigil ang pagsasayang ng iyong pagod. Itinaas ni Zheng Yinyan ang kanyang dibdib ng may pagmamalaki, ano ngayon? Kayo lang ni Sinyo ang pwedeng magkagusto sa kanya. Bakit ako hindi pwede? Baka ang gusto ni Zhou Yuan ay isang tulad ko. Sa sandaling iyon, bumalik si Sinyo sa dormitoryo. Nang makita siya, hayagang nagsalita si Zheng Yinyan, tamang-tama ang dating mo. Dahil nandito na rin si Sinyo, iaanunsyo ko na ito ng maayos. Simula ngayon, makikipagkumpetensya ako sa inyong dalawa para kay Zhou Yuan. Natigilan si Sinyo, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Sakto namang tumunog ang telepono ni Zheng Yinyan nang malaman niyang nakarating na si Zhou Yuan sa baba. Dumaan siya sa kanyang dalawang karibal na may mayabang na ngiti. Bababa na ako para kunin ang Coke na binili ni Zhou Yuan para sa akin. Nang makita iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Su Qing. Posible kayang gusto talaga siya ni Zhou Yuan. Pagbaba ni Zheng Yinyin, hindi niya kinalimutang ipagpatuloy ang pag-arte para sa dalawang karibal na nanunood mula sa itaas. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Kalmado ko siyang pinaalalahanan. 3 yuan yung Coke, huwag mong kalimutang i-transfer mamaya. Ang sagot niya ay isang malaki at mahigpit na yakap. Gusto ko lang ng yakap. Busy ka ba mamaya? Gusto mong tumambay kung saan? Nang makita ko ang kanyang labis na mapanuyong ekspresyon, tinanggihan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Pasensya na, may plano na ako. Kanino? Lalaki o babae? Bahagya kong inilingon ang ulo ko. Ayan, nandito na siya. Natigilan si Zhang Yinyan sa kinatatayuan niya. Hindi niya inasahan na ang kadate ni Zhou Yuan ay ang karaniwang tahimik at mahinhin si Lulin.